Sa episode na to is pag-usapan naman natin yung email phishing scam or pwede niyang nakawin yung bank account nyo, GCash, na using your email. Kasi minsan may nagpapadala sa atin ng mga email na nag-aalok ng loans or financial na amount. So yun, you win daw. Nanalo ka ng loto. 500,000 pesos. So, paano mo i-claim? Click the link from the email. Klaro na po yun. Kasi if legit yung email ng bank, check the email address. If yung email address is bpi.com.ph or ano talaga siya. Meron naman yan. Pero, clue number 1 is never click the link from email kahit trusted nyo pa yan. Kaya be cautious pagdating sa mga tiny URLs kasi pwede silang ma-hack yan. Okay? So sa video na to, i-share ko kung paano natin maiwasan yung email phishing scam or paano nyo i-prevent na mawalan ng pera na pinaghirapan nyo kasi namali lang kayo or nakalagin lang kayo ng isang phishing site. Okay? So, yun. Story number 1, meron akong natanggap na email. Hey, you need to update your bank account. Yun, BDO daw. BDO bank account. You need to update before expire or mako-close. Or else, yun, ganun yung mga, nagbibigay yan ng pressure kasi yan is a sign of a social engineering. So, bawat ng text or information na linalagay nila doon sa email is nagtitrigger ng emotion, ng rush. Yun, magbibigay yan ng timeline. So, you need to update your account information before or else it will be closed temporarily. Yun. Close. So yun, nagtaka ko. Close. Tapos update ng email information. Yun, meron silang URL na binigay. URL. So pag-click ko, nag-click dun. Nag-visit sa kamukang-kamuka ng BDO na website. Kamuka, same color ng font, same text. Yun pala, yung chinek ko yung URL is, yun, merong glitch. So yun, hindi spelado yung BDO. Yun. BD0 yung ginamit. Kaya parang BDO na rin, di ba? Kaya yun, ingat. Yan yung example sa isang phishing site. Pag nag-login ka doon, ano yung makukuha nila? Username, password. Yan lang yung dalawa. Makalagin na sila account. Ilalagay mo kasi yan sa login page nila, di ba? Yung login page nila, may nakalink yun dun sa database. Kung ano yung tinatype mo, pag once you press enter, yun, nakuha na nila agad yung username tsaka yung password na in-input mo. Yun, mag-error lang yan. Oy, error, cannot log in. Pero, yun pala, nakuha na nila yung username mo tsaka password. So, legitness nang pwede makalagin sa account mo sa official in which nakuha nila yung information mo sa fake site. So, yun guys. Yan yung pinaka-raise na awareness ko sa inyo. Kasi yung perang pinaghirapan natin, matatransfer lang yan. Although meron pang extra layer of security na kailangan nilang ma-bypass para ma-transfer yung pera. Pero yun nga, yung bangko ngayon, kaya luckily meron ng one-time PIN. Kaya sa isang video ko, in which related sa GCash na one-time PIN, never share your one-time PIN. Especially when it comes to online transaction at alam nyo na wala kayong perang ililipat. So, ito yung concept pag naisip ko.
to raise awareness na hindi tayo mawalan ng pera, pa-share na lang ng video na to sa mga kamag-anak nyo, relatives, business partner, especially when it comes to online banking transaction. Kasi nga, marami ngayong nagpapasamantala ng mga nakaw na pera. Okay? So, number 1 is yung OTP. Ano ba yung OTP? One-time PIN. Ibig sabihin, binibigay lang yan ng bangko or GCash sa manggagaling yung pera. So, ikaw yun mismo si sendan. Ikaw mismo yung nag-initiate ng transfer. Kung hindi ka nag-initiate ng transfer tapos merong dumating na PIN, na one-time PIN sa request sa inyo, ibig sabihin, na-compromise na yung account nyo. Merong others na nag-login or nag-initiate ng request ng pera sa inyo. Tapos, minsan, may tatawag sa inyo, uy, bigyan kita ng amount, pa-share naman ng 6 digits na PIN mo ngayon na isi-send ko sa inyo. Yun, social engineering ng ginamit. Makuha nila yon, ma-authorize yung transfer ng pera mo. So yun, yung pera mong pinaghirapan, na-transfer nila successfully. Bakit? Kasi shinare mo yung one-time PIN. Okay? So yun lang. Yung hold mo ngayon is yung one-time PIN. Yan yung magte-text sa iyo kung mag-initiate ka ng transfer. That's why sa mga video ko, dinidiscuss ko yung mga ganitong to raise awareness. Then, yun lang. Kung meron kayong natutunan sa video na to, pa-share and subscribe. Kasi gusto kong i-raise yung awareness ng mga Pinoy when it comes to cybersecurity and online. Okay? So, remember, yung one-time PIN is sinesend lang pag nag-initiate ka ng transfer ng money or online transaction. Kaya never share or give your one-time PIN. Although yung one-time PIN is meron lang validity na certain amount of time, hindi pa rin siya assurance. Kaya make sure to guard your one-time PIN all the time. Never share it to anyone. Kahit kilala nyo pa yan, kahit nagpapanggap ng kamag-anak, kahit taga PCSO, nabibigyan na ng 1 million. Kaya, be careful guys. Marami ngayong mapagsamantala na cyber security. Yun. Hinahanapan talaga tayo ng butas nila para matest yung account na ma-hack. Okay? So, maraming salamat. And kung na-learn kayo about this video, pa-share na lang sa mga kamag-anak nyo, sa mga kapamilya. Especially yung mga ka-business transaction na madalas online business. Or, yun nga, especially yung mga oldies natin, yung mga natin. Kasi sila yung nabibiktim ng online transaction. Kasi yun nga, mahilig tayo mag-risk ng pera sa sugal. Kaya never share your one-time PIN to anyone. Alright? See you around. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka hindi nyo na ako makita. Alright? Pa-click na lang sa subscribe button while never share your one-time PIN. Alright?